Yun yung pinapakita ni BP Sara. Dinayo ko kayo dito sa distrito mo. Dinayo kayo sa distrito para makipag-aramurahin ka sa sarili mong distrito. Yun nga, ano sabi ni BP Sara? Kami mga taga Mindanao, sanay kami sa wala. Walang mawawala sa amin. Kaya kong makipag-away sa kanal. Congressman yun, si Joel Chua ba yun? Nandito ako ngayon sa distrito niya. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Ilulublub ka, Chua. Dinayo ka sa 3rd District na Manila. Ilulublub ka. Kayo ba? Kaya nyo ba pumunta sa Davao? Yung mga antatapang, yung mga nagmamatapang na kumangantyaw sa mga Duterte, kaya nyo bang pumunta sa Davao para tirahin yung mga Duterte sa Davao mismo? Yun yung pinapakita ni BP Sara. Hindi alam ni itong mga to na nananapak si Sara Duterte. Matapang lang daw dahil maraming bodyguard. Ewan natin. Ewan natin kung ganun lang yun. Ayun yung mensahe ni BP Sara eh. Tapos talagang iba yung atake ni BP Sara. Wala nang pagkukunwari. Very symbolic yun. Tanggalin na nga natin yung logo ng Vice President at palitan natin ng President. Wala na pong walang ifs and buts. Wala na pong awat. No? Sinabi po to ni BP Sara dahil kinukwento niya nga na merong congressman na hindi niya naman kilala. Sabi ng kaibigan nila, may kaibigan silang taga Cebu. API napapamura pa eh. Di ba? Hindi ko naman kilala yung PI na Sara Duterte niya, sabi daw ni Chua. PI ka rin, sabi ni BP Sara. Hindi mo nga kilala, bakit mo binabanatan? Yun yung problema eh. Wala kayong personal na galit, bakit mo siya pinipersonal? Ang hindi naisip ni Chua, no? Ang hindi nyo naisip, hindi naman kandidato si Sara ngayong 2025. Kayo ang kandidato. Nakita ko na yung ugali ni BP Sara. Talagang dinadayo niya. Ano sabi ni BP Sara? Kami mga taga Mindanao, sanay kami sa wala. Walang mawawala sa amin. Kaya kong makipag-away sa kanal. Ilulublub ka, Chua. Dinayo ka sa 3rd District na Manila. Ilulublub ka. Kayo ba? Kaya nyo ba pumunta sa Davao? Yung mga antatapang, yung mga nagmamatapang na kumangantyaw sa mga Duterte, kaya nyo bang pumunta sa Davao para tirahin yung mga Duterte sa Davao mismo? Yun yung pinapakita ni BP Sara. Dinayo ko kayo dito sa distrito mo. Dinayo kayo sa distrito para makipag-aramurahin ka sa sarili mong distrito. Hindi ko alam, hindi ako taga dyan sa Maynila. Kumusta ba dyan? Mananalo ba yung mananalo ba yung kalaban ni Chua dyan? Okay. Ang punto po, eto, hindi ko alam kung naroon si Amy kahapon. Wala, no? Hindi ko napanood eh. Sa lang eh. Wala ba si Amy Marcos? Baka napahiya na siya, no? Tsaka na-realize niya. Grabe. Sabi siguro ni Amy Marcos, grabe to. Tagilid si Chua. Sa survey si Abante, konti lang lamang ng binigyan ng app. Naroon ba? Wala. Wala si Amy, no? Alam niyo kung bakit? Na-realize ni Amy, hindi tatantanan ni BP Sara. Pag naging presidente si BP Sara, yan nga si Chua, oh. Tignan nyo, dinayo pa. Nakinikinita ko na kayong mga Marcoses, no? Romualdez. Nakinikinita ko na. Pag naging presidente na si BP Sara,
Reresbakan talaga kayo. Hindi yung yung sa Chua, yung kay Chua. Yan, sana manalo, no? Manalo sana si Apple Nieto. Alam niyo po, siguro hindi alam ni itong mga to na nananapak si Sara Duterte. Matapang lang daw dahil maraming bodyguard. Ewan natin. Ewan natin kung ganun lang yun. Okay. Hindi ko po alam. Alam ko, kapatid yata nung mayor ni vice mayor nung mayor ngayon. Okay, punta na po tayo rito, no? Ang point ko lang, re-resback si BP Sara eh. Kaya ngayon ginagawa na ng lahat. Ginagawa na lahat ng mga kalaban niya para pabagsakin siya. Kasi wala na po silang, kumbaga, subong-subo na po sila. Mawawala, matatapos po yung kanilang political career. No? Ngayon na lang, tignan nyo naman po kung gaano si BP Sara. Talagang dinayo niya para ikampanya yung kalaban. Kalaban ni Valeriano, kalaban ni Chua. Pinersonal niya. Talagang naiisip-isip ko lang, ano kaya mangyayari kay Romualdez, ano kaya mangyayari kay Bongbong Marcos. Siguro hindi na matiis. Hiyang-hiya siguro si Ate. Kaya kahapon wala. Hiyang-hiya siguro dahil, nung isang araw, grabe ang kantyaw talaga eh. Magpalit ka na ng apelyido mo. Ay, Romualdez rin nga pa. Romualdez ka rin nga pala. Kaya po ngayon, tinotodo na nila eh. Tingin ko, itotodo na nila kasi once na makalusot po si BP Sara dito, re-resbakan po talaga. Una, impeachment, pwede, di ba? Kung marami na po tayo, naku, maniwala po kayo, iba na po yung lagay sa baba. Nagbabaliktaran na po yung mga sa local. Kasi mapapansin po ninyo yung mga local candidates. Talagang si BP Sara na eh. Magmanotok mo. Hindi na pwede. Galit din yata sa kanya si Manotok. Tinotodo na nila ngayon. Kasi bubueltan sila ni Sara Duterte. Yun yung gusto natin sa mga Duterte. Para kang yung matagal na inaapi tapos may kuya ka, may tatay ka na sino dito anak ka ng api sa'yo. Alam mo yun? Sino? O may ate ka na asan dyan? Turo mo sa akin. Parang nakikita natin yung pag-asa na hindi tayo laging ganito. Makakaahon tayo sa pagkakasadlak natin. Ayun yung mensahe ni BP Sara eh. Tapos talagang iba yung atake ni BP Sara. Wala nang pagkukunwari. Very symbolic yun. Tanggalin na nga natin yung logo ng Vice President at palitan natin ng President. Wala na pong walang ifs and buts. Wala na pong awat. No? Si BP Sara, tatakbo ko. Dinideclare niya po yung pagtakbo niya sa 2028 para yung mga nag-aalangan, yung mga alanganin, yung mga sumubo na, wala na pong atrasan niya. Sila Kunggun, ito sila Ortega, yan sila Chua, lahat ng mga quadcom, hindi na sila makaka-atras eh, subon-subo na sila eh. Pero yung mga hindi pa masyado, no? Yung hindi nagpe-press con para siraan si BP Sara, yung mga yun yung hinihikayat ni BP Sara na bumaliktad sa kanyang mga deklarasyon na siya itatakbo. Mag-iisip yung mga yan. Teka muna. Presidente nga eh. Presidente pa nga yan eh. Paano pa pagkatapos ng 2025 at mas marami? Magbabaliktaran at magbabaliktaran po yan. Maniwala po kayo.
babaliktad at lalo na yung mga congressman, baliktad. O personal talaga, di ba? Personal talaga yung atake niya eh. Dinayo kita.